Ang gagawin pala natin ngayon guys ay ayan, magmasilya tayo ng skim coat sa cement board na ano, yung may alon-alon guys. So kaya ayan, binuo ko siya ng skim coat guys para hindi naman mahalata yung alon-alon niya guys pagka top coat. So ang gamit ko dyan na skim coat guys ay SK1 Mundo Davis na skim coat. Bali dalawang mano yung pag skim coat ko dyan guys. Yung isa naman ay pa-cross para maano talaga yung ano niya guys, yung alon-alon masagasaan talaga. Pinapakinis ko na pala yan pagka ano guys, yung second coat para hindi na ganong ano, lilihain talaga. So para kunting liha na lang yan guys ng ano, number 120 tapos number 240. So pagkatapos maliha yung skim coat guys ay ayan, mag primer na ako ng ano dyan, yung Acrytex primer. So pagka ganyan na skim coat guys ay Acrytex primer or solvent base muna talaga yung i-apply, gaya ng mga liquid tile, Texacoat primer o kaya yung sa A+ na Acme Lux primer. Kasi mahina yan guys kung idiretso mo yan ng flat latex. So pwede naman yun guys, flat latex, pero nga lang ay hindi talaga siya parehas na ano, parehas ng tibay yan sa ano, Acrytex o kaya sa mga solvent based primer. Saka protection na din yan guys sa ano, halimbawa may mga moist or basa or galing sa ano, sa bubong. Hindi natin maiwasan yan guys, lalo na yung ganito na ano, roof deck yung taas nito. Halimbawa lang kung sakaling may tubig na makalusot galing sa roof deck o rooftop, so hindi siya magmamansya guys, yung pangit tignan na mansya. At saka hindi magputukan yung ano dyan guys, yung skim coat, dahil solvent base yung ginamit natin na primer. Tapos ang top coat nga pala dyan guys ay flat lang, flat latex white. Mabilis lang din matuyo yung ano guys, yung solvent base primer. So pagkatapos ko nyan ay pasadahan ko agad ng ano yan, yung mga purol na ginamit ko na liha. Tapos saka ko siya i-applyan ng ano, top coat na flat latex white.
At ayan guys, pagkatapos nating malihay yung Acrytex primer ay ayan, haluin natin yung i-apply natin dyan na top coat na flat latex white. So hindi na yan nilalagyan ng tubig guys kasi timplado na yan. Nakatimpla na yung ano dyan guys, yung adhesion niya at saka yung ano, yung pagka makatawan niya. Kaya hindi na yan dapat hinaluan ng tubig. So ayan guys, mag-apply na tayo ng first coat. So first coat muna to guys, gawa ng may mga ano pa dyan guys, idadagdag. So saka na yan namin ipa-final pagka okay na lahat. Para walang ano guys, para hindi masayang yung ano guys, yung flat latex natin. O kaya yung top coat. Para halimbawa kung may madumihan or damage, so walang problema kasi isang mano pa naman. Pero yung mga ganyang klaseng flat latex guys ay kahit yung isang mano ay parang nakadalawang mano na yung puti niya. Puting puti talaga siya. May mga nag-comment nga pala guys, yung ganyan na roller ay pang pader daw. So siguro ay hindi nila alam yung roller na yan guys ay may dalawang texture yan. Yung medyo malaki yung grano tapos yung pabalik ay pino. So may diskarte yan guys na parang BB roller din yung resulta pagka roller dyan. So ang diskarte dyan guys ay padaanan mo yan ng yung wala ng laman yung roller mo na hindi na ididiin. Yung ano lang, hayaan mo lang yung roller na gumulong sa sa yung may medyo basa pa. So para pumino talaga siya guys na parang baby roller. Kasi hindi naman po pwede na baby roller yung gamitin natin sa lapad ng kisame na yan. Kahit nung mga panahon na arawan pa kami guys ay hindi talaga kami gumagamit ng baby roller kapag malaki na yung surface na iro-roller mo o kaya pinturahan mo. Depende lang yan guys sa pagdiskarte mo sa pagpagulong mo sa roller. May mga technique din kasi yung pagpagulong ng roller. So ayan na yung first coat nya guys, tuyo na. So kung makikita nyo guys ay para na siyang naka second coat. So hanggang second coat lang yung final namin dyan guys pagka mga ganyang klaseng flat latex. Ganun lang guys, sana may idea kayo nakuha sa ating video ngayon. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe, like and share. Maraming salamat sa panonood.